Ngayon, we are still back at the worst now, the worst corruption. What is your message? Well, simple lang yan. Ang may tipping point. Laging may tipping point. Yung mga mamamayan natin. So, what the president doing now is trying to appease the people. Kaya lang, sana, totoo na. Huwag na yung puro pangako. Puro pangako eh, sabi niya. Ipapasa yung Independent People's Commission. Priority. Di ba na ipapasa? Sabi niya ngayon, ipapasa niya yung anti-political dynasty. So, dapat ipasa niya na yan. Sabi niya, may makukulong. Wala naman nakukulong. Tsaka yung bigas. So, iba yung narrative, pag gustong pababain yung galit ng mga mamamayan. Pero ang dapat na gawin, bigyan ng solusyon yung problema para natural na bumaba yung galit. Sir, dun po sa binanggit niyo na may umano'y text message na palitan sa pagitan ni Presidente at nung mas nakababatang Bersamin. Handa po ba kayong ilahad kung ano specifically yung Well, ganito laman yan. nito? Can you show us the text message? Bibigyan ko na lang kayo ng ano. Yung totoong nangyari. Thursday, I think that's February, ano ba yung ano, yung February 9, 8, 7, 5, February 5. Tinawagan ako ni Congressman Libiste kung pwede raw ako makamit sa Makati. So nagpunta ako doon. Sa sinabi niyang lugar, yan sa Blackbird, sa Makati. Tapos kaming dalawa lang, pinakita niya sa akin yung files. Sabi niya sa akin, baka makatulong sa inyo para hindi makapasa sa sufficiency in substance yung impeachment against the President. At may tiwala ako sa iyo na bilang hindi ka Duterte, hindi ka Marcos, baka ikaw yung ano. Sabi ko, sige, ganito ang gawin natin, bibigyan mo ako ng off. Sabi niya. Pero sabi niya, mayroon pa raw meeting tomorrow with other congressman, i-present na rin. So tinawagan din ako ni Congressman Tino. So nagkita naman kami dyan sa Mayor Ortigas together with Congressman Tino, ako, and together with Congressman Libiste and 2 other congressmen. So present niya uli, nakita ko uli. So, tapos, sabi niya sa akin, kung pwede, magsama ako ng ibang Liberal Party members. So, ginawa ko, tinawagan ko, kinabukasan, nagkita na naman kami. Doon naman, sa Rockwell. Present niya uli. So, 3 beses na nai-present sa akin. Ano ba ang details ulit po? Tapos, tapusin ko na. Tapos, pinakita sa amin, sabi ko, ano ba motibo mo? Bakit mo pinipresent? Sabi niya, one is para lumabas yung totoo, para maprotektahan din sila Yusek Bersamin. So,
Yung mga kasama ko, tinanong ko na lahat, ano ba mga, mag-ano tayo, ako, motibo ko lang, simple lang, lumabas yung katotohanan para sa bayan. Tinanong ko sila lahat. So, after that, sabi ko, ang gusto kong mangyari, patunayan mo sa akin na nagpunta sa iyo sa bahay mo sa Taal si Yusek Bersamin at yung mga kanyang mga abogado para gumawa ng affidavit. Sabi niya, meron siya CCTV. So, present niya. Yung CCTV ni Yusek Bersamin ng mga abogado, kasama siya. Tapos sabi ko, gumawa ka ng affidavit. Na yan, lahat na yan, dahil sila Yusek Bersamin daw natatakot sa kanilang buhay. So sabi ko, gumawa ka affidavit. I-present namin yan sa February 9 deliberation. Sa Kongreso. Kung mabibigyan mo kami ng affidavit. So, sabi niya, gagawin niya raw. So, Sunday, kita kami uli. Kita kami uli. Kaya lang, nung pagkikita namin, maatras na siya. Sabi niya, natatakot yung pamilya na ilabas. Pagka nilabas daw yon, may mangyayari. May mangyayari doon sa pamilya. Pamilya, Nila. Natatakot. Tahimik na raw, huwag nang paguluhin. Sabi ko, ang kailangan lang, lalabas daw sila kung merong enough support ng church at ng civil society. Yun ang sinabi nila. Doon sila lalabas. Kasi may nakausap daw silang bishop, ang sabi, itago na lang na ilabas. Ayun ang sabi. Bishop yun, ha? Yun ang sabi sa akin ni Congressman Catholic ba? Divista. So yan yung sabi sa akin ni Congressman Divista. Sir, given what you saw dun sa text message na yon, sa tingin nyo, sapat yon para magbukas ng isang forma ng investigasyon sa Senado, sa Kongreso? Sapat na sapat. Kasi binerify ko kay Toby. Sabi ko kay Congressman Toby, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng 68 million? Sabi niya, hindi dumadaan sa akin yung pera, pero yan yung listahan, ako nagugutos. Totoo ba na binigyan mo yung mga alyansa candidates? Totoo. Pati amount. Totoo. Nagaling saan yung pera? Yun ang hindi niya alam. Kung saan So galing. anong magiging Nandun din kaugnayan nila? sa text message, nandun yun. Saka mahaba. Hindi, pero Detail. ano magiging kaugnayan para mai-involve sa flood control? Kasi nakalagay doon, may sinabi ni Yusek Bernardo na nagbigay siya ng pera sa mga Bersamin. Di ba? Sinabi niya. Sinabi rin niya ni Senator Lacson. Tapos kaya nga natakot si Yusek Bersamin na baka siya maging Paul Guy. So ginawa niya, pumunta siya sa bahay ni Lebiste, doon sila gumawa ng affidavit. Bakit sa Batangas? Kasi yung mayor doon, na mag-anak niya, sa Taal, na dating chief of staff ni Yusek Bersamin. Abogado yung mayor doon. Bakit kay Lebiste? Dahil magkaibigan yung mayor sa si Lebiste. Alay sila. So,
sabi nyo, base dun sa nakita nyo, sapat na sapat, pero ngayong umuurong na siya, so wala nang patutunguhan to. Well, it really depends. Sabi ko nga, tapos na yung impeachment, ang isa lang natitira, yung na pwedeng ipatawag si Yusek Bersamin, si ES Bersamin, si Libiste, ay yung Blue Ribbon Committee. Kaya lang, ayaw rin. 2026 na, hindi na siya late. McDo Snack and Match na yan with the new Smoky Ayaw rin. Sir, Edmond Pakiliran po sa CCNTV. May tanong lang po ako tungkol dun sa February 25 billion mark sa protest. Trillion. Bilang congressman po, Trillion na po. masabi ko ano po dito. Dadalo po. Yun lang. Pwede pa. Pwede Po, pa. may nabanggit po ba, DJ Mendoza from National Department po, may nabanggit po ba si Yusek Bersamin bakit sa tayo po, may station lumaki? Well, kasi nga po, yung mayor ng Taal, Batangas, dati pong chief of staff ni ES Bersamin at kamag-anak ni Adrian Bersamin, ng mga Bersamin, ay malapit na kaibigan at partido at noong nakaraang halalan ang tumulong nagtulungan sila, Congressman Davis. Ang sabi niya, naghahanap ng lugar na medyo safe, doon nagpunta sa akin. At kaya nga sabi ko, kumuha ka ng CCTV, bigay mo sa akin. Hinigay naman. Hinignan ko. Doon. Kung hindi po magsaduwa ng Senate to ribbon investigation doon, willing po ba ang House na magkaroon ng separate investigation? Ay, palagay ko, lalong hindi willing ang House. Super majority. Anyway, sa akin po, imbestigahan nila o hindi, basta sinabi ko yung totoo na informasyon at ako po naniniwala hindi mo mapipigil ang katotohanan. Lalabas at lalabas siya. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Kung bakit pinupuha po yung supporter niyo ni Libby Sinisno, why not himself, si Congressman, come out in the open and then reveal everything, you know? Well, nakita ko kay Congressman Libiste. Siguro dahil neophyte, hindi niya alam kung paano Tinatanong niya nga ako. Kung Egay, bakit kaya mong magsalita agad? Parang ako, mahirap na tumayo sa press. Yung pay talaga yun. Neophyte pa talaga. Nakikita ko, iba rin yung mahirap din talagang maunawaan yung pag-iisip ng isang millennials yata ngayon, mga millennials, millennials. So, nagtatalo din kami. Actually, nagte-text ako sa kanya. Sabi ko, I think it's your duty, the duty of Bersamin to come out in the open. Sabi ko, bata pa si Yusek Bersamin. Kung hindi niya ilalabas yan, pagdating ng 2028, iba magiging whether whoever will be the president, palagay ko, magde-demand yung mga tao para malaman ang katotohanan. So it's just a matter of time. Kung hindi namin hindi na pera nyo rin si campaign galing kay Yusek Bersamin. Yes, true. The campaign manager. Ikaw, Bika. Yes. You know, the fact that this is from the executive secretary, Congressman, that is malaking weight niyan. Kaya nga sinasabi ko, February 9, salita si Congressman Tino. Ako araw-araw nagsasalita. Ngayon, February 16, nag-deny na ba si Yusek Bersamin? Nag-deny na ba? Ang dali-dali mag-deny. Dapat kinabukasan, may reaction na. Si Tiangco din, di na naman. Okay, it's already almost 11. We'll now close. Also, make it quick. Nabanggit mo nyo kanina na sapat yung mga text messages para magkaroon ng probable cause para umakyat yung investigasyon sa Senado, sa Kongreso. Pero nakikita ko, Actually po, yung Senado po, hindi naman kailangan ng probable cause yung Doon nga, bigla na lumalabas, Gutesa, kung sino-sino, di ba? Kung gusto lang nila talaga na napaka-importanting information that there is a connection between the President, kung hindi totoo, di mas maganda, pabor kay Presidente para malaman ng mamamayan na hindi siya involved. Pero ngayon, lahat ng Pilipino ang iniisip bakit pa nagkakaganyan ng investigasyon dahil siguro sa batang Presidente. 2023, 2024, 2025 national budget, 1.45 trillion pesos na pera ni Juan de la Cruz. Sinalaula ng Kongreso, hindi siya kumibo. 3 taon. Is either complicit
or it's a question of his competency. At, Bakit ayaw niyang sagutin? at gusto yun pagtakpan na rin ng Senado? That's why ayaw na nilang ituloy? I think so. What do you think is the motive? Well, one, leadership. Pangalawa, maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a